So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, second round ng Isa Buhay 2015. Katatapos lang natin reviewin ang battle ni Shernan Trapido sa huling battle sa first round ng tournament. So uploaded na yun sa channel natin, you can check it out. And ngayon pasok tayo sa second round ng tournament, at alam ko isa to sa mga dream match na granted, no? Kasi alam ko maingay yung pangalan ni Delo at ni Sak noong mga panahon na to. So wala ko masyadong idea, pero sa mga comments alam na babasa ko na isa to sa mga dream match na granted, kasi Delo na yan, Sak Maestro na yan, 'di ba? So, tignan natin. Ako, aminin ko na yung ni-review ko yung Delo Badang, medyo nahirapan ako sa style ni Delo, kasi prime Delo to eh, 'di ba? Prime Delo to. So, medyo nangapa ako doon sa style niya. So, sana dito sa battle niya kay Sak Maestro is ma-familiarize ko na yung sarili ko doon sa style ni Delo. So, yun, aminin ko yun sa inyo. Okay? So, Delo versus Sak, kung natin patagalin, ito yung unang battle sa second round ng tournament. After neto, may malakas na battle na paparating. Yung nasa baba ng bracket na to, Pistol versus Romano. Puta, dun ako excited eh. To be honest, dun ako excited. Pero bago yun, focus tayo sa Delo versus Sak. Let's go! Ito dapat! Pakinggan natin! Huli laban ng gabi! Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Game! Yo! 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 Tangin. Kaya lang, sinusumbong asma. Yeah! Yo! Yun. Okay. Bluer than blue ah! Bluer than blue. Mamaya ako kwento ko, nagkita tayo sa Channel 2. Sa Isa Buhay, ikaw daw ang pinakamahirap kong kalaban. Ikaw nga ang pinakamahirap kong kalaban, kasi di ka naman mayaman. Sak Maestro! Ikaw pala yung tirador ng Davao? Probinsyanong tanga, unang salta, tinitinidor yung sabaw? So, welcome sa Isa Buhay Massacre ko! Masarap to! Nagalmusal ako ng pita na ng halian ng rebisco, so alam nyo na mangyayari sa Hansel na nasa harap ko. Natalo ka nga no. Okay, Hansel, kasi yun yung pangalan ni Sak Maestro. Hansel na nasa harap ko. Natalo ka nga noon kay Zero. Ano pa ngayon na may bilang ang kalaban mo? Sobra-sobra ang Delo para sa'yo, kasi di ba si D lang ang kailangan mo? Tipsy D? Pero bakit nga pala Sak Maestro? Teacher ka ba ng saxophone? O baka naman hit-hitan ang galawan mo? Bagay naman yung Sak na tawag sa'yo, kasi tutal, maestro ka naman sa pangalan mo! Astro? Presto! Gusto mo dito ako pumwesto? Para pag tinuhog kita sa puwet, di ka na makakatayo, parang sesto! At mukhang adik na yung dating natin Kaya kanina, nagre-request pa to sa'yo, Rick. Ayaw niya ng coin toss. Gusto niya bato pick. Para daw syempre, para daw batak sa laban, kasi user si pa nga. Ayaw niya ng 420, ang gusto 230 pala. Bakit? Binasted ka ba ni Mary Jane? Kaya kay Shasha ka napunta? Oo, kay Shasha! Shasha po sila! Pero hindi mo na kailangan ng batosa, kasi sa akin, sigurado sabog ka! Goodbye! Isa Buhay ka na ba? Oo, last battle. Last mo na to! Hindi ka magiging bigatin kahit kumarga ng bato. At malayo ang agwat natin. Oo, malayo ang agwat ko sa'yo. Pero hindi ka mahina Sadyang malakas na ako! May sinabi si Chris Delano, yung GF niya daw. Ahas pala to! Kaya,
Pero dahil ahas ka, magsasawa ka sa multi. Speed naman la cobra ko na rhyme. Tatalunin mo lang ako kung sobra ako sa time. Oh, unang banat, 2 minuto. Pakinggan natin po kinanganan to. Pagkatapos, ibabalik ko sa manginginig to. Siya na anigma. Excited na ako sa maririnig ko. Tangina, 2 Red Doors no? Okay, so sabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-umpisa, medyo nangapa ako dun sa style ni Delo kasi nga prime Delo to at I think ito yung first time ko ba siya marireview sa channel ko. So basta hindi ako masyadong familiar sa sa style ni Delo kaya medyo nahirapan ako dun sa review ko dun kay Delo tsaka Badang sa unang battle sa tournament na to. Pero ayun, nakahabol naman tayo and nakita ko na talaga yung pinaka-estilo ni Delo. May halong freestyle talaga to. Para sa akin kung paano ko napanood yung round 1 ni Delo. May mga sinisingit siyang freestyle. So, ewan ko lang kung totoo pero para sa akin may mga sinisingit siya na freestyle. Tapos every 2 lines may suntok, no? So, yun yung sa round 1, yun yung pinaka napansin ko. Every 2 lines, isang setup lang, isang linya lang na setup. Tapos sa pangalawang linya, may sapak na. Tapos generate ulit, ganun ulit, paikot-ikot, ganun. So, in terms of punchlines, maraming na-generate si Delo ng mga punchlines dito na direkta kay Sak Maestro. So, dun pa lang, kung ayun pa lang yung pagbabasehan natin, lamang na si Delos in terms of punchlines. Sa linis ng performance, although sabihin nating wala or merong freestyle, pasok pa rin yung performance, malinis pa rin, wala pa rin choke. Hindi naman naging slow start yon. Even ang tagal niya pumasok kasi sabi nga niya about asthma niya. Ayun. Para sa akin, okay. Yung round 1 ni Delo, malakas yun. Tingnan natin kung paano babawi or paano babawiin ni Sak Maestro yung ganong kalakas na performance ni Delo. Pero so far, masasabi ko na slight beatable yung round 1 ni Delo, no? So, let's go. Tinira niya naman ang pagsasyabu. Parang hindi na nakasanayan. Putay, miss, dapat ako yung pangaralan. Dapat ako yung pasalamatan. May nakita ng mga kabataan kung anong dapat nilang iwasan. Diba? Sabi mo, di ako mayaman. Puta, sige. Nais kitang pasalamatan. Dahil karangalan kong makaharap, isa sa aking hinahangaan. Pero, nakatapat mo na yung lahat ng mga sikat na mga nasalarangan. Pero putang ina, kung skills lang ang usapan, si Sak Maestro ang pinakamabigat mong nakalaban. Bigat. Oh shit. Bigat mo nakalaban. Madali lang. Mental exercise lamang, pampatalas ng isipan. Pero hindi ma-exercise. Ako higit pa sa nasapian. Tinuturoy ka nilang greatest of all time, yun ang sabi ng karamihan. Kung tinuturoy ka nilang GOAT, mas gagawin kitang papaitan. Kaya wag mo ko sabihan na wala kong bilang. Dahil di ako nagpapabitin. Michael Jordan to sa pagbalik, pero pang 2001 yung returns. 6-time champion si Michael Jordan, pero patas lang kung iisipin. 6-time champion din ako, sarap, ako ang Scottie Pippen. Ikay alipin ni Maximiano Asuncion o Jurado Hukom Bitay. Sa libro may Magnum 3.5, daig pa yung Book of Eli. Pag yung mga bars ko'y hinihimay, kailangan nyo pang i-rewind. When I come off the top, nabigyan na to ng cream pie. Yung pinagmamalaki mong freestyle, tunog Before I Let You Go. Ito yung Frozen Girl, nag-spoken word, sabay nag-let it go. Ano?
Sak daw, teacher ako ng saxophone, you better start to take some notes. Putay ka yung tinitinga lang between, pero ngayon nagbuka kang telescope. Your shit ain't dope, man, it's getting old. At pag outdated na yung jokes, puta di ka magtatagal sa lineup parang cast ng Game of Thrones. Oh, mahina yung pinakitang pagbabalik ni Derrick Rose, kaya tuturuan ko tong mag-punchline, tawagin nyo kong Freddy Roach. Relax lang, wala akong energy. Labo. Heavy dose of deadly blows. Na-knockout si Vice Ganda. Oh, di mo ko kaya mapatumba kahit tamaan na yung panga. Oh, pag may 2x2 sa akong dala, kahit pagtulungan pa ako ng dalawa. Yung kahoy na ginagamit sa paglaba, yun ang literal kong pantabla. Nawawala sa pantabla. Oh, dama ko ng kaba, kitang-kita ko sa mata. Dahil alam mo, hindi mo kaya maarga pag isa ka namang lampa. O kumbaga, yung bars, bigat ng bars ko, pwede mo nang ikumpara sa puwet ni Crazy Mix pag may supa dahil nag-iiwan ng marka. Gago. Bars ko, pang class S. Bars mo, pang classless. O tanggap ng fans mo mga mensahe mong walang laman na parang blank text. Kaya kung sinasakyan yung superstar, gagawin ko na tong Star X at i-dispose ko na si Delo parang gas boy ng Caltex. Oh, factory ba to ng Kentex? 300 sunog ng 300 centigrade tong loko. Sa sobrang brutal na pagka-incinerate, pwede pang MDK yung logo. At ako'y nag-generate ng pondo na pang forensic aid ng Soko para i-LBJ ko yung dead remains sa yung resting place sa Tondo. Sabay, celebrate ng YOLO. Gusto mo i-educate yung bobo? Sige, magbigti ka para ma-demonstrate paano mag-levitate ang chongo. O when your neck will break, na-separate yung vertebrate ng todo at yung i-dedicate, ay yung pag-abitay mo, i-dedicate kay Mary Jane Veloso. Time. Okay, so umatake yung pagiging technical side ni Sak Maestro dito, and para sa akin, a good decision yun kasi Delo yung kalaban mo. Syempre, pinaka mapapansin natin dito is alam nyo na, the stutters, the pauses, the chokes, 'di ba? So consider as choke na rin naman 'yon, or slip up stutters, 'di ba? So basta, in other words, hindi naging malinis yung performance ni Sak sa round 1, and dun pa lang lamang na si Delo, no, sa linis ng performance. So okay yung pagiging technical bakit ko nasabi na okay yung pagiging technical ni Sak Maestro at hindi siya nag-switch ng style dito laban kay Delo, kasi alam naman natin si Delo, sabi ko nga sa inyo, every 2 lines may sapak siya, tapos nagsisingit talaga si Delo ng mga freestyle na kung titignan nyo is hindi naman halata gaano na may freestyle or may pasok na freestyle si Delo doon. Pero sa tagal ko hindi ko naman sinasabi na perfect na yung pagtingin ko sa ganun, pero malakas kutob ko na may freestyle doon. So nasabi ko na magandang estilo na nag-stick si Sak Maestro sa pagiging technical, kasi mas epektibo yon against sa ganitong style ni Delo, no? Para sa akin, yung pagiging technical ni Sak Maestro, kung naitawid niya lang yung round 1 ng maayos, ibibigay ko kay Sak Maestro yon, kasi maganda yung mga punto niya, maganda yung mga references niya, and yung buong retense ni Sak Maestro sa round 1, masasabi ko na na-overcome niya yung performance ni Delo, or sabihin natin tapatan niya, na higitan niya ng konti, no? At kung i-disregard natin yung stutters, slip-ups ni Sak Maestro sa round 1, sa kanya yun. Bibigay ko kay Sak Maestro yun, no doubt. Kanya yun. Pero wala eh. Tournament, kailangan malinis, kailangan fully prepared ka, kailangan hindi ka nawala sa focus, sa composure. Pero ayun, ano nangyari kay Sak? Nawala siya sa composure.
nagpapadala siya sa reaction ng crowd. So it's a big mistake kapag nandiyan ka sa harap, kasi syempre kalaban mo hindi lang yung kaharap mo yung kalaban mo, kundi yung sarili mo din, at yung syempre yung memorization, kailangan mo ring talaga matanda at kailangan mo talaga mag-focus. And ayun yung nangyari, and para sa akin siguro yun yung naging dahilan kung bakit si Delo ang iboboto ko sa round 1. Bibigyan ko to ng 9-8 na score. Props kay Sak Maestro. Nagustuhan ko yung sulat niya. Sobrang epektibo nung pagiging technical niya compare sa style ni Delo na may pagka-freestyle. Yun lang yung masasabi ko. Nakitaan ko dun yung lyrics wise ni Sak Maestro na sobrang if i-compare natin sa mga verses ni Delo, mas naging mabigat. Sabihin natin, sabi ko nga kanina sa inyo is mas naging mabigat at mas malilinis at mas marami yung mga punches ni Delo kasi every 2 lines may sapak siya. Pero I agree with Sak Maestro din sa linya niya na ako yung pinakamabigat mong kalaban. And yes, kasi napatunayan niya doon sa round 1 na lahat ng mga verses niya is sobrang effective at sobrang mabibigat. Kaso nga lang naging humatak talaga yung yung mga slip ups at chokes ni Sak Maestro doon, at hindi yun nakatulong sa sa tournament na to, especially sa tournament na to. Okay, so 9-8 Delo. So ayun yung best explanation doon na masasabi ko. Yan. Delo 9-8. Tinatanda ko yung mga ere-rebat ko eh. Jordan, Deja Vu, Papaitan, Vice Ganda. Okay, Vice Ganda! Kasi ganda ng lyrics ko. Ikaw, Chocolate, ang itim kasi nung sayo! At Jordan. Derrick Rose. Derrick Rose, ang laban ko, kaya ka dito na-imbita. Welcome, Derrick Rose, sa finals. Pipilayan ulit kita. At yung ba sinasabi mong issue mo sa Shabu, paulit-ulit, parang deja vu na. Pasalamat tayo. Salamat, Sak Maestro, kasi nagsashabu ka. At wag mong ipagmalaki na taga Mindanao ka. Bisayang biyasa. Islang. Kaya ko rin mag-English, motherfucker. Di nga lang halata. At kung sa Mindanao ka nang galing, nagpupunta ako ron, so hindi ako takot sa'yo kahit doon ka nagmula. Sa terorista ka, hindi ako takot. Tulisan pa kaya? Tulisan yung muka. At ang laki pala talaga ng panga mo. Yan ang napansin ko sa iyo. Kaya pala lahat ng t-shirt niya, puro maluwag yung ganito. At malamang mamaya, re-rebat yon. Hoy, laki ng uso mo. Titira mo yung uso ko. Nguso ko lang yon. Mas malaki yung puso ko kasi ito yung puso ng kampyon! Ikaw, umabsent lang naman si Pork Chop. Ano nga ba pangalan? Pork Chop kasi kayo ng Pork Chop eh. Nagutom ako. Umabsent lang kasi si Ponger kaya ka sa prelim. Kaya ka nakalagpas sa prelim pero ngayong midterm ako ang iyong ka-rival. Pero ako rin magiging dahilan kung bakit wala kayong makikitang maestro sa final. Kasi kakapusin ka sa akin. Kahit anong pilit mo. Kasi paano ka lalagpas? Sa Davao, 30 kph lang ang speed limit nyo. So kahit na anong mga ihirit mo, tuluyan kitang naiwan. Lalo pat alam naman natin, ibang drag race ang gusto mong salihan. At teka lang, hindi ko lang magets. Maiba lang ako, men. Kayong mga adik, mga gago rin. Nananahimik yung electric fan, sisirain. Tapos paghating gabi, saka nyo gagawin? Ano nababala mo doon? Sigawan sila, oh. Isipin mo, para maraming manood sa'yo, hinihingal talaga ako. Para maraming manood sa'yo, kailangan mo pa ako. Nakakatawa na sa lahat ng SM, ikaw ang hindi tinatao. So wala ka silbi sa B-side, bumalik ka sa baryo. Yung tug mo yung ulo mo sa pato, toink tutal, kahawig mo si Mario. Tenen, toink. At, isa pa pala, naalala ko, parang issue tuluyang magtapos. Piyok. Parang issue tuluyang magtapos. Ang alamat, pag nailapat, hindi na pwedeng malaos. Pagtungtong ko dito, ako na may-ari ng entablado. Ako ang hari, ako ang boss. Sisinyo na, Battle King, oh! Hindi ako ang hari, ako ang Diyos!
And I'm beginning to feel I'm a rebut God. All my people from the point to the back nod. Time! Okay, so ayun, kita naman no, halata naman doon na freestyle talaga yung mga binanat ni Delo dito. So, tignan natin. Medyo kapos si Delo sa boses dito. Nakapos siya ng boses, nakatawa siya ng asthma. Pero, ayan, tignan natin yung round 2 ni Sak. Pero, kung magkakaroon ng malinis na performance si Sak dito sa round 2, possible na ibigay natin sa kanya. Hindi, kulang si Delo sa performance, no? Kasi nawawalan siya ng boses, hinihingal siya. Tapos, yung mga banat niya, yung mga freestyle niya is hindi ganun ka-epektibo para sa akin. Yan. Ano ba yung lilibat ba? Sige. Nag-rap siya. Hinihira niya naman aking panga. Sige, di na ako hadlang. Pero kung puro rap lang tungkol sa aking panga, pues yung mag-champion sa isa buhay, hanggang panga, rap na lang. Pangarap na lang, yun. Kasi, ikaw, hinahype ka lang ng mga tao. Kasi, ikaw ang kanilang paborito. Pero, ito si Delo, mas aburido, patos sa mga naghihintay ng upload ng video. Pero, napansin ko lang, kala ko Negrito, tisoy Negrito sa mga video, puta. Tisoy pala ang tribo. Isa tong pustiso, isa tong pusi na mestizo, for short, pustiso. Pustiso, shit man. Tang-ina mukha at yung tang-inang mukha. Squatter sa lobby ng ground floor, squatter sa ground floor ng hotel, lobby ng dukha. Shit. Naka-threesome si Balakid at yung hari ng tugma, pero tinanggal mo yung pustiso at walang sabit ang tsupak. Isang kahig, isang tuka. De-demolish ko yung squatter house. Kanina, malakas yung ulan sa labas. Pwes, nasa stage na yun yung thunderclouds. Mainstream shit, nasa battlegrounds, pero bars mo ay watered down. Kaya ililimbing kita ng buhay nang ibalik kita sa underground. Kaya kumuha ka na lang ng ibang route. Nag-cruise sa akin ating landas, kaya ikay napako. Poncio Pilato, o ikay di magsisilbi sa Romano. At nagtataka ako kung ba't ikaw yung sinasamba ng tao. Meron namang Zeke del Rosario at mas malupit sa'yo si Santo. Lisensyadong abogado. Lahat ay pwede mapatras. Ikaw wag ka na mag-angas, puta, na umpisahan ko na yung wakas. Sumali sa isa buhay para maitaas mo ang iyong antas. Pero nung unang bar exam, bumagsak ka sa batas. Pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng bigas. Okay, so sa mga di nakakaalam, naglaban na po si Delo at Batas. Nung unang-una ata yun. Debut battle ata nila yun. Pero talo siya doon. Talo si Delo doon. Kaya gustong bumawi ni Delo sa battle na to kaso natalo siya ni Romano. Pero nung unang bar exam, bumagsak ka sa batas. Pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng bigas. Sa akin, walang tinapay na matigas. Ako'y may deso at kiras. Sadyang likas na sadyang likas na mapaminsala ang mga barang binibigkas. Walang ligtas sa mga linya o parang fault line ng Pinas. Kaya, ito yung tinutukoy ni Andrew E. Ikaw yung biggest flapado. Ito yung tinutukoy ni Andrew E. Ito yung biggest flapado. Kung si Flick, ginawa kong bitch, ikaw yung mistress number 2. Kaya yung 100K, Boss Arik, kaya class na lang. Para pang business ng shabu. Si King James, and if you seal my calves, nandun yung witness na tattoo. Yung punchlines mo, kulang sa reach na parang fist ng kangaroo. Ako ay raw, pero when I smack him down, it's an easy W. Easy win, kumbaga ka Shaq, this is chicken barbecue. Hindi pa sure na magkakampiyon to, parang GSW.
fuck you. Hinihira mo yung Mindanao. Ano yung sabaw? Tangina ko, seryoso tong pagtanaw. Ano yan? Neckerchief ng Boy Scout, kaya kayod kalabaw? Me, I'm from Davao, but I made the vow to represent for Mindanao. Respect the past, build the future, but I always mind the now. Okay, so round 2 ni Sak Maestro. Ano ba? Paano ko ba explain? Pero malinaw dito although sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Delo is hindi ganoon ka-epektibo, or sabihin natin yung mga halatang-halata yung freestyle niya sa ano na to, sa round na to. Pero I'll go for Delo pa rin sa ano na to, sa battle na sa ano na to, sa round na to. Bigyan ko to ng 7-6 na score. Hindi totally na blackout si Sak Maestro sa round 2, pero kita nyo naman yung mga putol-putol niya. So, is a choke talaga for me, and wala na, yun lang naman talaga. Hindi ko rin naramdaman gaano yung pinaka-punchlines ni Sak dito compare sa round 1, na sabi ko nga, if naitawid niya ng malinis yun, possible na sa kanya natin ibigay. Sa round 2, mas marami yung mga chokes ni Sak Maestro dito. Kaya hindi na nakaahon. Sa round 2 naman ni Delo, although freestyle, pasok pa rin, malinis pa rin, hindi walang choke, 'di ba? So tuloy-tuloy ang rebuttals, 'di ba? So ayun, 7-6, parehas silang mababa score para sa akin, kasi para sa akin mas maganda yung pinakita nila sa round 1 eh. So 7-6 in favor of Delo. So rounds 1 and 2 Delo, Sak Maestro is 8 and 7, 15. 17 naman kay Delo. So 17 to 15, first 2 rounds Delo. Round 3. Isang rebat na lang. Pambasag ng confidence. English, kaya doon ka sa English conference. At dakdak ng dakdak. Parang sa iPad, Talking Ted. Binaon mo ako sa underground. Bumangon ako, Walking Dead. Kasi yung mga binabanat mo, feeling mo kasi forever ka na magaling, Sak eh. Sak! Walang forever. Tangin na yun, lakas yung makahugot. Walang forever. Kung ang Spurs na Clippers, si Pacman na Mayweather, na Orlando Bloom si Bieber, si Ali na Joe Frazier, kaya para sa pangalawa kong kalaban, tawagin nyo akong Joe Breaker. At ito na yung kwento ko. Nagkita kami sa Channel 2. Nakasuot ng coat sa kanang vest. Sabi ko, anong ginagawa mo dito sa ABS? Kinuha kanilang guest? Sabi niya, hindi, sasali ako sa The Boys kasi kamukha ko si Rudy Fernandez. Putang ina, contest na mga kamukha ni The Boys. Gago. At luto na yung utak mo eh. Kaya ganyan ka mag-isip. Kaya minsan ginagawa mong remote yung calcu. Nanood ng Fast and the Furious 7. Ang ganda, Delo. Sana may part 2. 7? Part 2? Tangin naman, fuck you! Sa Davao daw, konti lang yung kotse. Kaya daw sila may curfew. Ayok. Bars. Ang kulit mo kasi, ang tigas ng ulo mo. Ilang beses ka bang tinuli? Sinasabi ko sa'yo, kitchen, kusina. Kitchen sa kanya. Yung nakasabit daw sa susi. Tapos sasabihin mo, astig ako. Porque sa Davao, maraming gangster dyan. Nasa Davao lang ang Del Norte at Del Sur, pero nasa Tondo ang Del Pan. Kaya dapat kang malungkot. Yan ang katotohanan, dapat kang malumbay. Nasa Davao lang ang Tagum, pero nasa akin ang tagumpay. Kaya Hansel Cabo, wag kang feeling gangster, gago. Gumagapang ka pa lang sa kuna. Ako nasa kalye na, humahasel na ako. Kaya paano mo sasabihin na sa ating dalawa, ikaw yung mas siga? Kung lumaki ka sa mapayapang Davao, ako lumaki sa magulong Maynila. So, pinapaliwanag ko, ine-explain ko sa iyo to par. Davao Manila reference para matutok ang lumugar! At wag mo na sasabihin kasi sa rap battle na hardcore ka. Yung nakaraang battle mo kay Sinyo, round 2 lang malakas sa'yo, ako round 4 pa. Yes. 2 versus 4? Simpleng math. Alam mo, di mo ako kaya mapabagsak. Kahit na doblehin mo yung pagkatao mo, di mo ako kayang patayin sa saksak. Ang maglagapak ng MC, yan ang gagawin ko.
akyat mo na si Romano, dalawa sila, pagsasabayin ko! Kasi boses ng champion na naririnig nyo, ako ang isa buhay 2015 champion, ang humarang papatayin ko! Dahil putang ina nyo, galit na ako, wala na akong bangs! Kaya uuwi kayong bigo. Si Delo magaling lang magpatawa pero hindi ako marunong magbiro. Bars! Yun lang yun. So, ayun yung pinakamalinis. Ayun yung pinakamalinis. Ayun yung pinakamalinis. So, yun lang siguro masabi ko. Siguro yung round 1 and 2, round 1 and 3 ni Delo is para sa akin magkaparehas. So, yun, pinakinggan ko lang yung, although nakuha naman na ni Delo yung panalo no, sa rounds 1 and 2 pa lang. Siguro for formality na lang talaga yung round 3, kaya pinakinggan ko na lang. And malinis naman yun. Kitang-kita pa rin yung mga singit niya ng mga freestyle, yung mga jokes, 'di ba? So, yun lang. Sorry. Underprepared, man. Sabi nila, si Sak Maestro, mahangin daw at presko. Pero para sa akin yung pagkamahangin ay nagsisilbing remedyo. Oh. Tuloy ako. Or... Wait, silog! Spit. Sige. Sabi nila, Sak Maestro, mahangin daw at presko. Pero pagka mahangin para sa akin ay nagsisibing remedyo, pantanggal alikabok, para yung laro'y dire-diretso na para bang hinipan ko yung mga game tapes na Nintendo. Delo, tangina, beso-beso mo yung betlog ni Fuego. Ano kanina? Para kung di tatayo na parang zest, o gago ikaw, pinupuwet ka sa preso ni Manero at Danny Trejo. Ayun na, wala. Ayaw niyo mag-rap ako kasi. Time. Shit, man. Ha? Sige, anong problema? Sige. Performance ko, sobrang boring, talaga nakakabato. Daig ko pa siguro yung baseball pitcher, ayun. Nakakabato. Sabi niya, limited oxy yung shabu, ayan, nakakabato. Para bang si Darna o walang powers, yun. Nakakabato. Kasi nakakabato. Hirap magsalita, nakakabato. Ayun, katitigan ko siguro si Medusa, yun. Performance yun, nakakabato. Or kaya sobrang alak sa katawan, kaya nakakabato. Kanina, puta, gusto mo ikaw yung puwitin ko, makasabat to. Tangina, fuck man, it's throwing me off. See? Hindi na pagiging hardcore. Hindi na pa yung pagiging hardcore. Si Delo, puta, tingnan mo yung book, galing to ng parlor. Tutupi ko to parang cardboard. Walang, anong haharang sa iyo? Sa akin, walang balaki dahil yung estilo ko ay parkour. Putay na. Yan. Wala, so binigay na yun ni Sak. So, kahit di na tayo mag-explain doon. 8-6 Delo. So, score is 8-7-8, 15-23. 23 points para kay Delo. Kay Sak Maestro naman is hindi, 9-8 pala yung round 1. Mali, no? 8-7-8 tuloy. Round 1 is 9-8 pala. Diba? Tama. 9-8. 17-15 nga pala yun, no? Tama. So, 8-7-6 yung 8-7-6 yung yung performance ni Sak. So 21. I think that's 21. 21 points para kay Sak Maestro. Kay Delo is 9-8. Tapos 8, no? So 15-24. So 24-21 Delo all 3 rounds. Wala na explanation.
sa battle na to. Kasi kita-kita naman no, round 3 binigay na ni Delo. First round yun yung pinakadikit, pero round 2 Delo. Yun, Delo all 3 rounds. Yo, check! Flip top, Vuelta Paletong 2. Huling laban na ng gabi. Sak Maestro versus Delo. Maraming salamat ulit sa suporta nyo. Magingay, huling beses na gabi. Klaro naman yung battle. Tutuloy sa buhay. 7-0 para kay Delo. Shoutout ulit sa inyo lahat. Judges. Binoto ko, nung una, parang nag-aalangan pa ako eh. Kasi first round si Delo, tsaka first round ni Zach. Para sa akin, tabla. Kasi Yes, malakas tingin yung pa yan. Zach. Tapos kay Delo, okay lang din. Kaso nagkakatalo dun sa performance ni Zach. Although malakas yung sinasabi niya, pero naapektuhan siya nung delivery niya. Yes, totoo So, yun. nababawasan yung score. So, all 3 rounds, lalo na choke pa, nag-slip ups pa si Zach sa third round. So, mas bumaba yung performance niya ng isang buo. So, Totoo yun. Zach Delo. Yo, maiksi lang all 3 rounds binigay ko kay Delo. Talo na ako sa isa buhay kaya pwede na ako mag-judge. Klaro naman, Delo, all 3 rounds. Delo. It's obvious, Delo. Kaya sinahin mo sa akin, kaya na sa akin. Pero saludo pa rin sila. Mr. Boto, hindi, Delo. Delo, malinaw. Wala nang marami pang paliwanag. Binigay ko yung boto kay Delo kasi nakita naman natin yung pagkakamali ni Isaac. Parang meron siyang pagkukulang sa pag-ensayo. Ganun. Yun lang. At maraming salamat. Yung mga hindi pa nakapasok kanina ng maayos. Talagang hindi namin inaasahan na ganun maraming pupunta. Pero salamat sa suporta nyo. Kayaan nyo susunod. Lalakihan na natin yung lugar. Maraming salamat sa mga suporta. Okay, so yun, di na rin masyadong nag-explain yung mga judges. So, which is ganun din yung ginawa ko. Wala na talaga masyadong mahabang explanation doon. All 3 rounds, Delo. So, yan guys. Nakadalawa tayo ngayong gabi. Gusto ko pa sanang umisa yung Romano pistol. Pero nakita ko yung minuto nun is around 30 minutes ata yun. So, matagal. So, tignan natin. Pero kung hahanap-hanapin pa ng isip ko na umisa ka pa ng battle, mag-review ka pa ng isang battle, gagawin ko. Pero kung hindi, pahinga na tayo para makarami tayo sa mga susunod na gabi. Okay? So, next is Romano versus Pistolero. So, try natin. Basta yun yung next upload, pangako yun, no? Pero sa bracket B, inaabangan ko na rin yung Sayad Batas, pati yung Balakid, tsaka share na, puta. Okay? So, kita tayo doon mga humag. Peace out.